Breaking news, panalo na si The Monster na Oya Inoue via TKO sa round 8. Pinabagsak niya si Ramon Cardenas sa round 7 pero nakabangon pa si Cardenas, nakarecover. Pagdating ng round 8, bugbog sarado na itong si Ramon Cardenas, maraming suntok ang tinanggap. Kaya walang nagawa itong referee kundi itigil na ang laban kaysa mapahamak pa si Ramon Cardenas. Marami ang nagsasabi na early stoppage pero sakto lang yun mga tol. Dahil sobra na po ang damage ni Ramon Cardenas. Matinding parusa ang tinanggap ni Ramon Cardenas mula round 6 pa lang. Round 7, round 8. Kaya nakita ng referee na hindi na pwedeng ipagpatuloy ito. Kasi kung papatagalin pa niyang laban, baka ma-damage na ang utak ni Ramon Cardenas. Pero ang pag-usapan natin mga tol, yung round 2 kasi bumagsak si The Monster Inoue. Kung matatandaan ang pagbagsak ni Inoue kontra Luis Nery. Ngayon, ganun din ang nangyari sa laban niya kay Cardenas. Bumagsak si Inoue sa round 2 dahil sa left hook. Bumangon si Inoue at nagising. Pagbalik ni Inoue sa round 4, nag-adjust na siya mga tol, medyo nag-ingat na. So pagdating ng round 5, round 6, nakaamoy na si Inoue na kayang-kaya ng kalaban. Kaya nakipag-brawl na itong si Inoue kay Cardenas. Pinakita sa Las Vegas na kaya din niya makipag-brawl sa kalaban. Hindi puro takbo. Kaya exciting talaga ang laban ni The Monster Inoue. Ito yung champion na kahit bumabagsak, bumabangon at bumabawi. Pinapabagsak ang kalaban. Pero syempre mga tol, sobrang underdog kasi si Ramon Cardenas dito eh. Laging bumabagsak si Inoue kapag tinatamaan ng left hook. Tingin ko mga tol, nakuha niya ito laban kay Donaire dati. Hindi siya bumagsak noon pero nabasagan ng eye socket. Kaya dito na nagkalamat ang panga ni The Monster Inoue. Still mga tol, undisputed champion pa rin si Inoue. Sunod na kalaban niya si Murodjon Akhmadaliev sa Japan. Sunod-sunod na ang panalo ni The Monster Inoue via TKO. Kaya sa lahat ng laban ngayong May, si Inoue ang pinakamaganda. Yung sinasabing hindi mabenta ang laban ni Inoue, siya lang palang magbibigay sa atin ng interesting fight. Kaya panis ang mga laban nila Haney, Ryan at Canelo. Yung sinasabihan na hindi mabenta, siya pala ang magbibigay ng magandang laban. Pero sobrang yamado kasi si Inoue dito. Mas maganda sana kung malupit din kalaban. Sa co-main event naman, bakbakan ni Rafael Espinosa versus Edward Vasquez. Dedepensa ni Espinosa ang WBO featherweight belt. Isang Meksikanong matangkad sa featherweight. Talagang mahaba ang galamay ni Espinosa, sobrang yamado. Kaya sa laban mga tol, binugbog lang si Edward Vasquez. Kitang-kitang diferensya sa tangkad. Nakakatama naman si Vasquez pero hindi iniinda ni Rafael Espinosa. Ang problema kasi kay Vasquez, kahit tinatamaan ng solid, hindi siya umaatras. Nakatayo pa rin siya sa harapan ni Espinosa. Kaya salong-salo ang suntok, ginawang sausawan ang muka ni Vasquez. Masipag pa bumato ng suntok si Rafael Espinosa. Solid ang uppercut na muntik na lumipad ang panga ni Vasquez. Sa round 3 pa lang nakapagbato na sila ng 243 punches. Sobrang daming suntok ang kinain ni Vasquez. Kaya pagdating sa round 7, bugbog sarado na si Vasquez, kaya tinigil na ng referee. Kaya panalo by technical knockout si Espinosa sa round 7. Nagtala ng 520 punches, 207 landed, 60 body shot. Round 7 pa lang ito mga tol ha. Suntok pa lang na Espinosa, tinalo na agad ang combined punches ni Canelo at William Scal. Matapos ang laban, sinabi agad ni Espinosa na gusto niya makalaban si Inoue. Sinabi naman ni Antonio Barrera, gusto niya makita ang Inoue versus Rafael Espinosa. Magandang salpukan din ito mga tol.